Right, so naisulat ko na 'no, ito yung customer profile natin. Very simple lang 'no. Meron tayo ditong gain, pain, and then customer job. Itong gain, madali lang 'yan. Ano yung benefits na makukuha nila? Ano yung mapupunta sa kanila? Ano yung magge-gain nila? Ano yung makukuha nila out of the product? Ano yung result na makukuha nila? Something like that. And then sa pain naman, ano yung mga frustration na mawawala sa kanila, right? Or like yung mga disappointment, mga negative emotions sila, di ba? Na matatanggal because of the product. And right now, ito ay part ng value proposition natin. Okay? And then the customer's job, ano yung trabahong trinatrabaho ng customer natin na dapat matapos niya. Okay? Halimbawa, ang gusto niyang gawin is, ang dapat niyang gawin is may mag-operate sa kanyang marketing or ads, di ba? May mag-run sa kanya ng ads every single day. And pag-manage nun, ayaw niya ng bantayan kasi gusto niyang mag-focus sa family niya and lalo na sa anak niya. So, yun yung isang trabaho na dapat matapos. So, yun yung mga customer's job. Example lang naman yun, no? But again, ito yung gagamitin ko to make a customer profile para mabilis lang na kadali. Bakit simple lang? Okay? Unang-una is para magkaroon ka ng clarity. Ikaw mismo dapat may clarity sa value proposition na ginagawa ko, sa value na ibibigay mo dun sa customer mo, right? Sa ideal customers mo. And titignan natin kung ano yung mga ilalagay natin dyan sa pain and gain. So right now, naisip ko dito sa gain is again, yung gusto nila, di ba? Yung gusto niya na magkaroon siya ng daily income na 10,000. Pero grabe na sa umpisa hindi pwede yun. No? Sa umpisa na parang kaka-launch pa lang ng business mo, 10,000 agad. Hindi pwede yun. Okay? So, siguro, sa una, no, exponentially natin i-grow yung business nila. And then, paano natin yung i-grow? Okay? So, bahala na ako doon. And, i-average natin yung daily income. Like, kunwari, ang kinita ngayong buwan is, let's say, sabihin natin, 300,000, no? 300,000 yung kinita. Pag in-average mo yung daily, edi 300,000 divided by 30 days, o di 10,000 na yun. Tama ba? Okay, so ganun siya, i-average. Hindi siya yung para sabihin mo, gusto ko everyday ganito, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Hindi ganun, kasi sa business, up and down yan eh. May mahina, may malakas, di ba? So, much better na, kunwari, ang goal na lang sa buong buwan is ganitong amount, something like that, 100k sa buong buwan, mga ganun. Ganun yung gain na pwede, or result na pwede natin ibigay kasi dali lang naman yan. And then yung pain, ano yung pain na kinaharap niya, right? Katulad ngayon, nauubos yung oras niya sa pagsaserve ng client. Nauubos yung oras niya gumagawa ng project ng ibang tao. Right? So, aalisin na natin sila dun sa position na yun. Kasi ang nangyayari, sila mismo yung product. Sila mismo yung service. Right? What if you can use a business asset, product asset, that will serve your customer. And yung customer mo na ngayon, sila yung mag-hire. I-hire nila yung product asset mo. And this is not outsourcing na like mag-hire ka ng ibang tao para gagawin yung trabaho para doon sa client. Eto, mag-hire ka ng product asset, gagawa ka ng product asset na pwedeng i-hire ng customer mo. Right? Para hindi ka na kailangan mag-outsource. So, ganun siya. Outtask. But again, I'll update nyo na lang kung ano yung mga mangyayari dito sa customer profile. Pero yun yung mga initial natin. Doon sa gain, pain. And then customer's job, we have to observe pa and put our shoes, okay, our perspective to our ideal customers. To our ideal customers na gusto nating tulungan, not only to make profit out of them. Gusto natin mapadali buhay nila, gusto natin gumaad buhay nila,
gusto nating ayun, katulad nga, makasama nila yung pamilya nila, lalo na yung mga anak, di ba? Yung ideal na customer natin. Magkaroon siya ng oras sa anak niya. Kasi, yung mga bata ngayon, lalo na kapag kulang sila sa oras sa magulang nila, syempre maghahanap ng ibang attention sa iba, di ba? So, I want to help this kind of people, no? Para at least yung mga bata, pagabayan nila, magkaroon sila ng magandang moments, makakapag-create sila ng memories, makapag-create sila ng, alam mo yun, makapag-create sila ng memories na kung saan matatandaan ng mga bata hanggang sa lumaki sila. Right? So, hindi nila makakalimutan yung magulang nila na nandun sila, ay, nung bata ako, kasama ko si papa, kasama ko si mama sa ganito. Diba? So, yun yung natin, yung pinaka bottom line na gusto mangyari sa ibang tao. Right? So, kita-kits tayo sa susunod na episode. Be formidable, my friend.